Ang sweet na kinuha ni Joaquin para sa kanila ay halos kasanlaki na ng maliit na bahay. Iisa ang bathroom na nasa gitna ng dalawang bedrooms, kaya't dalawa rin ang pinto ng banyo. Ang bawat pinto patungo sa magkabilang silid. Meron ding lounging room na kinaroroonan ng apat na couch, television set, VHS players at CD player. Meron ding maliit na dining room na kinaroroonan ng isang personal fridge, electric pot, pang-apat na coffee table at ilang gamit sa kusina. Nakapag-shower na si Bianca at nakapagpalit din ng damit pantulog. Sinadya niyang pajamang kanyang isuot dahil hindi naman totoo na mag-honeymoon sila ni Joaquin. Wala siyang binaong night dress maski isa, kundi puro pajama lamang. Sa pag-aakala niyang nasa lounging room si Joaquin, nagtungo siya sa silid ni Rachel. Bahagya pa siyang nagulat na makitang naroon si Joaquin sa silid ng anak. Daddy, kwentuhan mo ko bago matulog ha? Ano bang kwentong gusto mo? Masuyong tanong ni Joaquin sa naglalambing na anak. Yung mga fairy tales sa tulad ng kinakwentong madalas sa akin ni Mommy. Tugon ni Rachel sa ama. Parang may kumurot sa puso ni Bianca na mga sandaling iyon. Pati ang papel niya sa anak na agaw na rin yata ni Joaquin. Pakiramdam niya mas malapit na ngayon si Rachel sa ama nito kaysa sa kanya. Parang gustong sumama ng loob ni Bianca sa anak. Siya ang nagpalaki rito. For 5 years, siya lang ang kasama nito. Tapos sa isang iglap ay ang biglang pagsalpot ni Joaquin. Sa buhay nilang mag-inay parang mas mahal pa ni Rachel ito. Parang mas malapit na ang anak sa lalaking doon na sa kanila noon. Kung sa bagay, hindi naman talaga sinadya ni Joaquin na abandonahin silang mag-ina. Nagkaroon sila ng malaking problema at ang feeling niya noon, hindi niya na masisikmura pang makisama sa lalaki. Matagal nang nakahiga sa kama si Bianca nang maramdaman niyang sumampa sa kama si Joaquin. Hindi siya nagbulat ng mga mata at nagkunwari siyang tulog na. Bahagya pa siyang napakistot nang maramdaman na dumantay ang isang kamay ni Joaquin sa ibabaw ng tiyan niya. Nang dumilat siya at tumarap sa lalaki, sinilubong nito ng halik ang mga labi niya. Mapusok ang halik na iyon. Tila nagpapawala sa lahat ng katinoang natitira sa kanyang isipan. Lalo pa na maramdaman niyang humagod pababa ang kamay ni Joaquin na nakadantay sa may tiyan niya. Nakiraan sa bewang ng pajama niyang suot. Wag! Impet niyang sabi, subalit wala naman talaga siyang ginagawang pisikal upang pigilan ang kamay ni Joaquin na nasa loob na ng kanyang pang-ibaba. Dumako ang isa pang kamay ni Joaquin na nasa loob na ng kanyang pajama. Sa pang-itaas pang kasuotan ni Bianca at sinikap itong matanggal ang mga botones nito. Nang tumambad ang mayaman niyang dibdib, napansin niyang naparanok si Joaquin. Nakita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa sa kanya ng asawa. Gumapang sa kanyang leeg ang halik ni Joaquin hanggang sa umabot iyon sa dibdib niya. Saritang pagpalain ng mga labi ang dalawang umbok na iyon. Hindi lumaban si Bianca. Hindi siya tumutol sa anumang nais mangyari ni Joaquin. Yumapos pa siya sa asawa nang umibabaw na ito sa kanya. Kay tagal niyang nangulila sa mga halik at yakap nito. Kay tagal niyang nauhaw sa pagmamahal ni Joaquin. Ngunit noon ayaw niyang aminin sa kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang sandaling ito, alam na pala ng katawan niya kung paano tumugon sa pisikal na pangangailangan ni Joaquin. Pagkaraan ng halos 3 buwan, nakaramdam na kakaiba sa katawan si Bianca. Madalas na siyang mahilo at kuminsan naduduwal siya matapos kumain. Pagising niya sa umaga ang bigat-bigat ng pakiramdam niya para siyang tatrangkasuhin. Saka lang biglang naalala ni Bianca na hindi na pala dumating ang monthly period niya. Halos 2 buwan na. Buntis ba siya? May kabang bumundol sa dibdib niya. Kung magkakaroon ulit sila ng anak ni Joaquin, tiyak na pagtatalunan na naman nila ang tungkol sa bata. Kung kanino ito dapat mapunta, oras na maghiwalay na sila ng lalaki. Mahigit 9 buwan mula ngayon. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Napadiretso ng upo si Bianca sa kanyang silya nang marinig ang tanong na iyon sa kanya. Nang tumingin siya sa sekretarya, saka niya nakita ang pag-aalala sa mukha nito. Ma'am? Okay lang ako, Yula. Medyo nahilo lamang ako. Sobrang puyat siguro at stress. Pagkakailan niya. Nagpaalam siya sandali kay Yula na may pupuntahan lamang. Nagtungo si Bianca sa pinakamalapit na klinik ng isang OB-GYN. Nagpakonsulta siya. Positive. Buntis nga siya. 2 buwan na raw. First baby ninyo, Mrs.?
Nakangiti ang tanong sa kanya ng doktora. Umiling si Bianca at pilit nang umiti rito. Hindi ho. Second baby na ho ito. Tugon niya. Hireresetahan kita ng vitamins para sa inyo ng baby mo. Mrs. Evangelista, bilhan mo na lamang mamaya sa butika. Anang doktora bago nagsulat sa papel. Tumango si Bianca maski hindi nakatingin sa kanyang doktora. Pagkalabas, klinik ang iyon ay dumiretso na si Bianca pauwi sa kanilang bahay. Hindi na siya bumalik pa sa restaurant. Tatawag na lamang siya mamaya kay Yula na ito na muna ang bahala roon. Nasa bahay na si Rachel nang dumating si Bianca. Nakausot pa ito ng school uniform nang tumakbo papalapit sa kanya. Pero biglang nadismaya pagkakita sa kanya. Akala ko si Daddy. Anito. Tila nang hihinayang na hindi ang daddy nito ang umuwi kundi siya. Parang ibig sumama ng loob ni Bianca sa anak. Pero hindi siya kumibo. Hindi mo po kasamang umuwi si Daddy, Mommy? Mapait ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Bianca na mga sandaling iyon. Hindi, what's wrong? May kailangan ka ba sa daddy mo? Kasi, come on, tell your mom. What is it? Nag-promise kasi sa akin si daddy na maaga siyang uuwi. Dahil maglalaro daw kami ng computer. Tugon ni Rachel. May kirot na naramdaman si Bianca sa dibdib. Dati, siya ang pinipilit ni Rachel na mag-promise na maagang umuwi para naglaro sila ng computer. Ngayon, nakatagpo na ng ibang kalaro ang anak niya. Sa katauhan ng ama nito. Parang baliwan na lang kay Rachel na narito siya ngayon. Umuwi siya na maaga at pwedeng-pwede sana silang maglaro ng computer. Kagaya ng nakasanayan nilang gawin na gusto nito kahit na masama ang kanyang pakiramdam. Ni hindi nga naalala ng anak niyang halikan siya nito kanina nang dumating siya Masama ang loob na pumanik na sa silid nilang mag-asawa si Bianca. Nagbilin siya sa dalawang katulong na wag siyang iistorbohin sa kanyang pamamahinga. Gamit ang kanyang cellphone, tinawagan niya si Yula. Sinabi niya rito hindi na siya makakabalik pa sa restaurant kaya ito na munang bahala doon. Bukas na lamang siya pupunta roon. Pagkaraay na higa na sa kama si Bianca, tumitig sa kisame. Kapag nagkahiwalay ulit sila ni Joaquin, kanino kaya sasama si Rachel? Siya pa ba ang pipiliin ng anak niya o masigit na ang pagmamahal ng bata kay Joaquin ngayon? Kung si Joaquin ang pipiliing samahan ni Rachel, masasaktan siya ng husto, malulungkot, pero hindi niya nahahayang maulit yon sa pangalawang anak niya. Hindi na makikita pa ni Joaquin ang batang isisilang niya dahil ngayon pa lamang lalayo na siya. Ang mama niya lang ang nadatna ni Bianca nang pumunta siya sa bahay ng mga magulang sa may ranso. O ikaw pala, Bianca! Gulat na salubong sa kanya ng ina. Pagkaway tumingin to sa kanyang likuran na tila may hinahanap. Hindi mo kasama sina Joaquin at Rachel? Malungkot na umiling si Bianca sa ina matapos sumalik sa pisngi nito. Hindi ho ma. Nagtatakang napatitig sa kanyang ina. Bakit? Ano bang nangyari tapos sugod kang bigla rito? I'm pregnant, mama. Biglang rumihistro ang tuwa sa mukha ni Carmela na mga sandaling iyon. Oh, talaga? Tiyak matutuwa ang papa mo kapag nalaman niya dahil magkakaapo na naman kami. Sana lalaki naman. Sabi nito bago biglang natigilan nang mapansin ang tila problemadong mukha pa rin ng anak. Teka, bakit ganyan nga palang itsura mo kung buntis ka? Hindi ka ba natutuwa na masusundan na si Rachel? Mama, alam niyo po ang kasunduan namin ni Joaquin. Pagkaraan isang taong pagkasama namin, pwede na ulit kami magkahiwalay. Paanong bata? Tiyak matutulad na naman to kay Rachel na pinagtatalunan namin kung sino sa aming dalawa ang mas may karapatang kumupkup sa bata. Bakit? Magkakahiwalay pa ba kayo ni Joaquin? Maang siyang napatitig sa mukha ng kanyang mama. Nakangiti ito. Yun bang ngiti na tila nanunukso? Ma, ang mabuti pa ay magmerienda ka na muna. Halika rin sa kusina at may niluto akong ginataang mais. Paborito mo yon, hindi ba? At biliman, sumama na rin si Bianca sa ina. Maya-maya lang siguro darating ng papa mo. May nilakad lamang yun sa dali sa munisipyo. Dugtong pa ni Carmela. Pero gabi na, hindi pa rin dumarating si Ricardo. Nakapaghapunan na nga si Bianca. Pinauna na siyang kumain ng kanyang mama, pero si Carmela hihintay na lamang daw ang asawa upang sabay silang maghapunang dalawa. Ganon din si Bianca nang una silang kasal ni Joaquin. Lagi niya itong hinihintay sa oras ng pagkain. Hindi siya makakain ng husto kapag hindi kasabay ang lalaki. Lagi siya noong sunod-sunuran sa lahat ng gugustuhin ni Joaquin.
Hindi siya nagrereklamo, hindi siya sumasalungat. Pero ngayon iba na. Meron na siyang sariling pag-iisip ngayon. Hindi tulad noong bata pa siya, ay hibang na hibang sa pag-ibig niya kay Joaquin. Kung sa bagay, hanggang ngayon naman mahal pa rin niya ang lalaki. Pero marunong na siyang magtago rito. Hindi nga lang sa lahat ng oras. Dahil nagawa niyang magpaubaya kay Joaquin kahit alam niyang wala naman iyon sa kanilang usapan. Nagulat pa si Carmela nang dumating ang asawang si Ricardo pero hindi ito nag-iisa. Kasama ng lalaki si Joaquin at si Rachel. Nakasakay sa kotse ni Joaquin ang biyanang lalaki at nag-uusap ang dalawa habang patungo sa bahay. Agad na sumalubong si Carmela sa tatlo. Humalik sa kanyang pisngi ang asawa. At ganoon din si Rachel, pero si Joaquin ay sa kamay ng babae humalik. Hinahanap nila si Bianca. Ani Eduardo pagpasok nilang lahat sa loob ng bahay. Maaga raw itong umalis sa restaurant at umuwi ng bahay, pero agad ding umalis na may malaking bag na dala. Wala sa mga kaibigan niya kaya't naisip ni Joaquin na dito nagtungo ang anak natin. Nakita nila ako sa may highway kanina at sinakay na nila ako. Pero ang sabi ko, hindi ko alam kung naririto si Bianca dahil maagang maaga pa kanina nang umalis ako rito at naririto nga si Bianca. Hapon na nang dumating siya. Nakahinga na maluwag si Joaquin sa narinig na sinabi ng biyanang babae. Natawa naman ang batang si Regina. Bakit daw bigla niyang umalis ng kanilang bahay at nagtungo rito? Usisa ni Ricardo sa kabiyak. Nagsisentimiento yung anak mo, ani Carmela. Bakit? Ko, wala naman saan dapat ipagsintir, sabi pa ni Carmela. Ang totoo, may sorpresa pa nga siya sa ating lahat. Ako una nakaalam na habang naghahaponan tayo, sasabihin ko sa iyo kung ano yun, Ricardo. Oh, halina muna kayong kumain. Aya ni Ricardo sa manugang at sa apo. Sige ho, Papa. Pusog pa ho ako. Tanggi ni Joaquin. Puntahan mo na lang si Bianca. Tiyak na may dapat kayong pag-usapan. Meron ka pa yatang hindi nasasabi sa asawa mo tungkol sa totoong dahilan ng pagpapakasal niyo ulit. Kami na ang bahala ng papa mo kay Rachel. Sabi ni Carmela sa manugang. Tumango si Joaquin. Na magtungo sa kusina sina Carmela at Ricardo na kasama si Rachel, si Joaquin naman ay pumanik na sa kwarto ni Bianca sa itaas. Tulog na si Bianca na mapasukan ni Joaquin sa silid. Marahan niya itong nilapitan at saka ginawaran na masuyong halik sa labi. Yon ang nagpamulagat kay Bianca. Ha? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka na namin ni Rachel. Nakangiting tugon ni Joaquin. Bumakas ang inis sa mukha ni Bianca ng mga oras na iyon. Ayoko nang umuwi. Hayaan niyo na lamang ako rito. Inis niyang paklit. Ang sabi sa akin ng mama, may sorpresa ka raw sa akin? Hindi na importante ang anumang tungkol doon. I want you out. Gusto kong maghiwalay na tayo. Hindi ko na mahintay pang 1 taon, Joaquin. Nangunot ang noon ni Joaquin sa kanyang narinig. Bakit, Bianca? Bakit? Hindi ba't simula pa lang naman mali ng lahat? Nagpadala ako sa iyo dahil sa takot kong totohanin mong bantang magsasampa ka ng kaso sa korte. Pero hindi na ako natatakot ngayon. Hindi tayo maghihiwalay, Bianca. Ani Joaquin. Not after a year. Not now. Not ever. Mariin pa nitong dugtong. Maang napatig si Bianca sa asawa. Bakit? Because I love you. Ngayong nagpakasal ka ulit sa akin at muli ka naging akin, I won't ever let you go. Again. Hindi makapaniwala si Bianca sa naririnig. Titig na titig siya kay Joaquin at nagtatanong ang kanyang mga mata. Noon ko pa gustong bumalik sa Pilipinas at bumalik sa inyo ni Rachel. Mali ang lahat. Si Heaven binayaran lamang ni Daddy para akitin ako, para inisin ka at iwan ako. Hindi siya naniniwala na totoong mahal mo ko. Iiwan mo rin lang daw ako at kami ni Rachel pagdating ng araw, tulad ng ginawa ng mommy ko sa amin. Bata ka pa raw at baka infatuation lamang ang nararamdaman mo. Ganoon ang mommy ko noon. 19 siya na magpakasal sila ng Daddy at pagkalipas ng 10 buwan na ipinangak ako, pero sanggol pa lamang ako nang iwan niya kami ng Daddy at magmula noon di na namin siya nakita pa. Ang sabi-sabi sumama raw siya sa isang lalaki na kasing edad lamang niya. Alam mo ba, na binayaran lamang ng Daddy mo si Heaven? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. Nung una, hindi ko alam yon. Pero nung iwan na ako, nung iwan niyo ako ni Rachel, pinagtapat sa akin ni Daddy. Hindi rin daw naman totoong buntis si Heaven.
Kaya pinuntahan kita sa bahay ni na papa at mama para sana sabihin sa iyong totoo. Pero galit na galit ang papa mo noon, gayon din ikaw. Nung isugod natin siya sa ospital at kausapin mo ko, pinuntahan ko ang daddy. Galit na galit ako sa kanya. Pero sabi niya, palamigin ko raw muna ang lahat at saka na ako bumalik. Kaya ipinasya ko muna magtungo sa States. Eh bakit nakikipag-diborsyo ka sa akin? Suggestion din ng daddy sa akin. Palayain na raw kita. Kung sa pagbabalik ko raw ay malaya ka pa rin, ibig sabihin daw nun, mahal mo pa rin ako at naghihintay ka lamang sa pagbabalik ko. Ewan ko ba kung bakit lagi ako nakikinig sa kanya at sumusunod. Lahat naman ang isuggest niya sa akin mali. Ang tama nga lang siguro yung sabihin niyang ligawan kita ulit. Magpakasal tayo ulit at magkasamang magbagong buhay. Hindi ko sinunod yon. Nag-imbento ko ng kung ano-anong dahilan para magpakasal ka na kaagad sa akin. Wika pa ni Joaquin. Ibig mong sabihin, hindi naman totoo ang tungkol sa mana? Umiling si Joaquin sa kanya. Haba nakangiti. Walang kondisyon na ibinigay ang daddy. Noon pa nasa pangalan ko ng telephone company at hindi rin totoong gusto ko mag-file ng kaso sa korte para sa custody ni Rachel. Hindi ko makakayang makitang naghihirap ang loob ng bata. Magkakaroon ng trauma ang ating anak. At lalong ayokong bigyan ka pa ng sama ng loob pagkatapos sa mga dinanas mo noon sa piling ko. Natatakot na ako magtapat sa'yo dahil baka tanggihan mo ang pag-ibig ko. Joaquin! Bugso ng damdamin, bigla niyang niyakap si Joaquin. Mahigpit. Napaluha si Bianca ng mga sandaling iyon. Mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Walang nagbago. Biglang kumala si Joaquin sa pagkakayakap niya at mataman siya nitong tinitigan. Is that an indication na mahal mo pa rin ako? Ano sa palagay mo? Natatawang sabi ni Bianca habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi naman talaga nakalimot ang puso kong mahalin ka, Joaquin. Ikaw lamang ang una't huling lalaking iibigin ko at iibigin ko pa for the rest of my life. At ano naman ang sinasabi ni Mama na sorpresa mo sa akin? Hulaan mo. Ano nga? I'm pregnant. Nagpatingin ako kanina sa isang OB-GYN at 2 months na raw akong buntis. Tugon niya. Bumakas ang tawa sa mukha ni Joaquin sa kanyang narinig. Talaga? Magiging daddy na naman ako. Nakangiting tumango si Bianca sa asawa. Pinaliguan siya nito ng halik sa mukha. Pagkaraay niyakap at binawal sa kama. Joaquin, anong ginagawa mo? Tili niya nung hinahalikan siya ng lalaki sa leeg habang hinuhubad nito ang blusa niyang suot. Mas mainam daw to para mas kumapit ang baby natin. Pilyong tugon ni Joaquin sa kanya. Nagpaubaya si Bianca sa asawa. Na magkaisa ang kanilang mga katawan, tumitig sa kanya si Joaquin. Please kiss me, Bianca. I've missed you so much. Tumalima siya sa asawa. Hinalikan niya ito sa labi. I've missed you too. Keeping you happy is going to be rule number 1 on my list from now on. Ngumiti lamang si Bianca. Maya-may nakalimutan ng lahat sa kanyang paligid nang dalhin siya ni Joaquin sa rurok ng kaluwalhatian. Matapos ang ilang taong pagkakawalay sa isa't isa, nag-umpisa ang kanilang pagmamahalan muli na mas mabuting mga tao, na mas naging mas malalim pa ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Binigyan nila ng halaga ang kanilang relasyon at pamilya at ginamit ito bilang pagkakataon upang magsimula muli at magpatuloy sa kanilang kwento ng pag-ibig. Sa huli, napatunayan nila na ang tunay na pagmamahalan ay nagbibigay daan sa isa't isa at pagbibigay ng mga pagkakataon. Lahat tayo nagkakamali, pero hindi lahat at pare-pareho'y nabibigyan ng another chance. Kaya't sana, kung isa ka sa mga taong nabigyan ng panibagong tsansa na baguhin at maging mas mabuting tao, wag natin itong sayangin. Maraming salamat muli mga ka-Love Tales sa inyong solid na suporta. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Bianca at Joaquin. Magkita-kita po tayo muli sa susunod pa nating istorya. Maraming salamat po.